Praise the Lord. Minsan pa nga po, palakpakan natin ng Panginoon. Pwede naman pala eh. Hallelujah. Minsan pa nga, palakpakan natin ng Lord. The Lord of Lords. The King of Kings. Hallelujah. Habang nag-worship tayo kanina, sabi ko, pwede naman pala. Sabihin mo sa katabi mo, pwede naman pala eh. Amen. Pwede natin purihin ang Diyos mula po sa ating mga puso. At po pwedeng lalong purihin ang Panginoong Diyos na ipinapakita po natin sa ating mga galaw. Amen? Minsan pa nga po, glory to God, palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. Come on! Hallelujah! Come on! Huwag kayong titigil, mga 1 minuto. Hallelujah! Hallelujah, Lord! Hallelujah, Jesus! Hallelujah! We praise your name, God. Hallelujah! Amen. Honestly, talagang ang sarap po ng pag-aaral na nangyari sa akin kasi it brings me back way down memory lanes, no? No, talagang pati mga awitan, yung ating mga panambahan sa Panginoon, it brings out our memory. Pero dahil sa kukunti lang oras natin, let's go to the first, no? Introduction. Nakalagay dyan, sabi dyan. Feast of the Lord, pag-alaala sa ginawa ni Yahweh. Sabihin nyo nga po, pag-alaala. Okay, Feast of the Lord. So, ibig sabihin dyan, nilagay ko po dyan, with S. Nakita nyo po, feast. No? Plural, kasi sila po ay 7. Amen? Sila po ay 7. Iko-concise natin, igagawin natin sa isang 40 minutes na pastor. Kaya go! Ano ba ang Feast of the Lord? Ano nga ba ito? No, marami nagtatanong sa atin at sinagot po ito. Ang inilagay ko po dyan ay, the Feast of the Lord are the public calling of God for everyone to come to this holy convocation. Sabihin po natin, holy convocation. Ito po ay pagtitipon ng maramihan, malakihan, isang formal assembly para sa Panginoon. Pag tumawag ang Diyos, nandun lahat, kinakailangan, walang absent. Amen? Pag narinig ng bansang Israel ang pakakak, yung pong trompeta, no? Nag-a-assembly ho agad yung mga yan. Nagkakatipon ho yan sa harapan ng Panginoon. Ang mga feast pong ito ay dinidescribe dun sa Leviticus chapter 23. No? At ang tawag nga po sa kanila, Holy Convocation, na ang ibig pong sabihin sa Hebrew word, Mikra Kodesh. Ibig sabihin, Holy Gathering, Holy Convocation. Ulitin ko po, no? Mikra Kodesh. No? Feeling talagang Israelita tayo. No? According to the Jewish Bible, 3 po yung main na feast. No? 3 po. Nandiyan po yung the feast of the Passover, Shabuot, or yung Pentecost, yung Sukkot, yun po yung ating sineselebrate actually sa month ng October, Sukkot or the Feast of Tabernacle. Tapos meron pa pong 4, the unleavened bread, Feast of Fruits, Trumpets, and Day of Atonement. So yan po yung mga feast. So I hope education ang dating natin. No? Pero bago po ako magpatuloy, marami po sa loob ng internet, sa labas ng internet, marami pong nanonood ngayon. At marami rin po, even sa loob ng church, ang mga may question. Amen? Pilipino tayo. Bakit kinakailangan natin gawin yung pamamaraan ng bansang Israel? Gusto ko lang sagutin to, Pastor. Ayaw kong bigyan ng pagkakataon na hindi natin masagot ito. Ito po ang sagot mula sa salita ng Diyos. From Romans chapter 11. Doon nyo po makikita from verse 11 to 31. Sabihin nyo nga po yung salitang grafted. Grafted. Romans 11, makikita nyo yan. Tayong mga hintil, tayong mga hindi Hudyo,
ay grafted saan? Sa bansang Israel. We are grafted in. Amen? Sa body of Christ. So hindi lang po ang bansang Israel ang po pwedeng gumanap nito. Ulitin ko, hindi lamang po ang bansang Israel ang pwedeng gumawa nito. Even ang mga hintil, ikaw at ako. Why? Because we are all grafted in the Lord. Amen? Tayo nga doon, sabi sa verse 17 ng 11 ng Romans, tayo daw po ay mga wild olives na kinuha at grafted. Ano yung po ba yung grafted sa tawag dito, sa agriculture? Yung mga tangkay na maliliit, inilalagay doon sa isang malaking puno para mabuhay. Tayo po yun. Amen? Amen po ba? Amen. Kaya, once na may narinig po kayong ganyan, ngitian nyo na lang. At sabihin nyo, Romans 11, grafted ako sa Panginoon. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Parang hindi kayo natutuwa. So, winakasan ko na yung mga question natin sa isipan. No? Actually, gawa na to eh. Inaral ko lang talaga maigi yan hanggang kahapon. No? Now, balik po tayo. Punta na po tayo sa first point. Bakit natin pinagdiriwang ang pista ni Yahweh? Bakit nga ba? Bakit? No? Bakit? Number one, dahil ito po ay iniuutos ng Panginoong Diyos. Iniuutos ito ni Yahweh. Naniniwala kayo sa Bible? Salita ng Diyos? Ano? New Testament lang, Old Testament, o Old and New? Wala na sumagot. Naniniwala ba kayo sa Bible? Old and New? New Testament or Old Testament lang? Old and New. So, hindi mo magiging Bible kapag wala ang Old Testament. Ganun din kapag wala ang New Testament. Ang tawag po doon pag hindi bib. Okay? Kalahati lang eh, bib. No? Kaya nga po, guys, gusto kong basahin natin ito. Sa Exodus chapter 12, verse 14. Ang araw na ito ay pagdiriwang ninyo sa lahat ng inyong salinlahi. Huwag na tayo magtanong kung ilang salinlahi na kami dahil marami na. Matandang pamilya kami. Sa pamamagitan nito, sabi pa ulitin ko po, no? Exodus 12:14, ang araw na ito ay ipagdiriwang ninyo sa lahat ng inyong salinlahi bilang pista ni Yahweh. Hindi ni pastor. Hindi ni JCP. Amen? Nino? Ni Lord. Pista ito ni Lord. Natutuyuan po tayo. No? Praise God. No? Sa pamamagitan nito'y maaalaala ninyo ang aking mga gawa, sabi ni Lord. Pag na-remember nyo, naaalala nyo yung mga gawaing pistang ito sa Panginoon, naaalala ninyo yung kanyang mga ginawa. Amen? Tingnan nyo nga po yung paligid ninyo. Siguro kung nandun tayo sa kalipunan, no, ng Old Testament, ang ganda-ganda ho kasi they wear their best during the feast of the Lord. Sa atin, Pasko lang eh. Pagaraan ng damit eh. Di ba? Pagka may mga handaan, pabonggahan. Ganon din po ang bansang Israel. They wear their best pag-feast ni Lord. Amen? Amen? They wear their best. Hallelujah. Now, gusto ko sabihin sa inyo, no, na the early Jews, yung Israelites, may tendency silang makalimot. Forgetful ang bansang Israel. No? Kaya nga sabi ni Lord, God is reminding Israel not to forget but to remember. Sabihin mo nga po, remember. Ito nakakatawa sa ating mga bagong Kristiyano ngayon. No?
we always read the Bible, lalo na kapag ka New Testament. Madalas na di-disregard ang Old Testament. Now, kung sinabi ni Jesus Christ na i-disregard niyo ang Old Testament, di sana New Testament lang ang Bible natin. Nagigets niyo ako? Naintindihan niyo ako? Hindi natin pwedeng bawasan ang Bible. At hindi rin natin pwedeng dagdagan. Amen? Bawal ang dagdag bawas. Sa susunod na taon yan, malamang marami na naman dagdag bawas na mangyayari. Now, natututo tayo. Minamadali ko na po. It should be passed on to the next generation. Dapat yan, yung mga natututunan mo sa salita ng Diyos, tinuturo mo sa anak mo. Now, turuan mo naman yung anak mong ituro sa apo mo. Hello? Ginagawa ba natin to? Pastor, nandyan naman kayo. Kayang-kaya niyong gawin yan. No. As a family, inuutusan ng Panginoong Diyos ang bansang Israel na ituro ito sa lahat ng kanilang salinlahi. So kayo, hindi lang kayo magtuturo sa anak nyo hanggang sa kaapu-apuhan nyo, hanggat hindi kayo kinukuha ni Lord. Palakpakan naman natin si Lord. Natututo ba tayo? Ang dating namin ngayon talaga, teacher. It should, God is reminding Israel to, not to forget, but to remember. It should be taught. Dapat to tinuturo sa susunod na salinlahi. Okay? Mga lolo, hindi lang anak po ninyo ang magtuturo sa mga apo. Kayo rin po. Mga lola, ituturo nyo po ang salita ng Diyos sa kaapu-apuhan nyo hanggat hindi po tayo pinapauwi ni Lord. Amen po ba? Utos po yan ng Panginoong Diyos at sa bansang Israel at kasama po tayo. Ulitin ko po, hindi po pwedeng hindi tayo kasama. Dahil we are grafted in the Lord. Now, ang pagsunod, bakit ba kinakailangan tayong sumunod sa Panginoong Diyos? Number one sagot. Yan. Ang pagsunod sa Diyos ay may blessing. Ang pagsunod sa Diyos, may pagpapahala. Pagpapahala, gising sila lahat. Pag-utos, ganyan-ganyan yung mga bata ngayon. Pag inuutusan, kala mo tulog eh. Pero kapag magpapabili ang mga yan, gaganyanin pa yung baba mo. Bili mo na ako noon, sige na. No? Ang pagsunod sa Diyos ay may blessing. Sabi po ng Deuteronomy 28, verse 8 to 10. Basahin po natin. Salitan po tayo. Ako muna po sa 8. The Lord will send the blessing on your barns and on everything you put your hand to. The Lord, your God, will bless you in the land He is giving you. Wow! Tayo po. The Lord will establish you as His holy people, as He promised you of old. Matanong ko lang po sandali, tayo po ba nananghalian na? Mas malakas pa yung boses ko sa inyo eh. No? Sabay-sabay po tayo dun sa last verse, verse 10. Then all the peoples on earth will see that you are called by the name of the Lord, and they will fear you. Wow. Tingnan niyo yung blessing kapag sumunod ka sa Panginoon. Malabo naman eh. Parang wala naman, Lord eh. The fact na nandito ka, humihinga ka at naghihikab ka dyan sa upuan mo ngayon, blessing ni Lord yan. Blessing ni Lord yan. No? Tapos sabi pa po, no, sabi dyan, yung blessing ni Lord, pupunuin niya yung barns mo, pagpapalain niya negosyo at trabaho mo. Amen? Kapag sumunod ka sa Kanya, pagpapalain ng Diyos ang negosyo mo at ang trabaho mo. Sabi pa po dyan, i-establish ka ni Lord. Sino ayaw ng established life? Taas niyo nga kamay mo.
Walang may ayaw ng hindi establish. Gusto, establish lahat. Amen? Matatag ang pundasyon. Gusto mo? Sumunod ka sa Diyos. And Psalm 128, verse 1 and 2, sabi pa po dyan, mapalad ang bawat tao na kay Yahweh ay may takot, ang maalab na naisay sumunod sa kanyang utos. May blessing sa pagsunod sa Panginoon. Now, hindi lamang po yan, kukontrahin po natin yan. Sandali na lamang po. Kukontrahin po natin, talon tayo, Nabi. No? Hindi ko po nailagay dyan. No? Diyan na lang, yan. Kung may blessing si Lord, meron pong antonym yun. Meron po yung kasalungat. Ano po ang antonym o kasalungat ng blessing? Sumpa. Curse. Ang hindi po susunod, may sumpa. Amen? Deuteronomy 28:15-68, no? Diyan nyo po mababasa dyan. Ito yung mga consequence ng hindi pagsunod sa Diyos. Kung babasahin nyo po yun, taghirap, sakit, gera, away, salimuot sa pamilya. Kapag hindi ka sumunod sa Panginoon, merong curse. Basahin ko po yung verse 15 no, ng Deuteronomy 28. Subalit kung hindi kayo makikinig kay Yahweh na inyong Diyos at hindi susunod sa kanyang mga utos, pakinggan po ninyo. At mga tuntuning ibinibigay ko sa inyo ngayon, mangyayari sa inyo ang mga sumpang ito. Kung babasahin niyo, sunod-sunod po yung curse. Susunod ka o hindi ka susunod? That is the question that I will leave for you today. When we refuse to listen to the Lord and are determined to go our own way, we can expect the following result: confusion. There will be conflict. Malaki ang babayaran mong cost. You will regret it pag sisisihan mo ang hindi mo pagsunod sa Diyos. 5, mawawalan ka ng disiplina. So mas mainam pong sumunod sa Panginoon. Hallelujah. Purihin po ang Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. God bless us all. Tinatawag ko na po ang kanyang lingkod, Pastor Alexis Gonzales. Palakpakan po natin ang Panginoon. Congratulations, Pastor. Sabi nyo, hindi nyo po kaya. Kaya pala ang 20 minutes. Graduation. Salamat po, Pastor. Napakasarap kasama sa ministry talaga ni Pastor. But anyway, palakpakan natin ang Diyos. Come on, yung malakas na palakpak sa Panginoon. Pwede pa tayong sumigaw ng Praise the Lord! Amen! Baka nagtataka kayo, meron tayong shoal, mga Hudyo na ba tayo? Ang ganda-gandang tignan ng worship team. Pwede ba palakpakan natin ng Diyos para sa buhay ng ating mga worship team? Praise the Lord. Good job. Napakaganda ng ating awitan sa Panginoon. Alam niyo po, ang prayer shawl, ito po ay sign ng obedience sa Lord ng mga Hudyo nung panahon nila kasi inutusan sila ng Diyos na magpagawa nito so that every time na suot nila to, parang pakiramdam nila, yakap-yakap sila ng Diyos. Kapag sila nananalangin, umiiyak sa Diyos, nagpupuri, nagpepiesta, sinusuot po nila to. Ngayon, hindi naman po tayo nagpapakahudyo, pero parang gano'n na nga. Hindi pa biro lang. Ibig ko lang sabihin, no, simbolismo lamang po ito dahil tinuro naman po sa Bible na ang pagpipiesta ay hindi dapat kinakalimutan. Alam nyo, pag pinag-aralan nyo ang feast sa Bible, ibang-iba sa feast natin ngayon. Yung feast na sineselebrate sa mga barangay nyo, ibang-iba sa feast ng Bible. No, kanina, ang number 1, ano po yung una, dahilan ng feast? Ito po ay inuutos ng Panginoon. Pangalawa, ang peace po ay napakahalaga sa Diyos. Sabihin nyo, ito ay mahalaga sa Diyos. Come on, sabihin nyo sa katabi nyo. Babalikan ko lang po, no, yung peace po nila noon, ibang-iba sa feast natin ngayon. Ngayon kasi yung feast, inuman, maya-maya saksakan, modesty aside, di ba? Sa tundo, kung taga-tundo ka, tapos sasaksak ka, nagagalit ka kagad. Nasaksak ka lang, galit ka na. Mga biruan ng taga-tundo. May taga-tundo ba rito? Ayun, no? Si Sir. Sir, buti nandito po kayo. Ganun sa lugar namin eh. Pag fiesta, tapos sasaksak. Ano ba yan? Pikon ka agad, nasaksak lang. Pikon agad, napalo lang ng bote yung ulo. Pero modesty aside, no, magbibiro lang po ako. Ibang-iba yung peace nila noon.
Kasi po, yung feast nila noon, puno po ng pagsamba sa Diyos. Tignan nyo nga yung katabi mo, sabi mo, handa ka bang sumamba sa Panginoon? Mamaya may gagawin tayo, tignan nyo yung katabi nyo, sanungin nyo siya, excited ka ba? Excited ka bang magpuri sa Diyos? Ano pa ang meron sa feast nila noon? Ang feast po ng Biblia ay puno po ng panalangin. Sabihin nyo, panalangin. At ang dinadalanginan po nila ay buhay na Diyos. Buhay na Diyos, yung Diyos na dumidinig ng talagang totoo nating panalangin. Naniniwala kayo, ang mga panalangin nyo ngayon ay diringgin ng Diyos? Eto po no, totoo lang, heart to heart tayo. Sino rito ngayong oras na to, nagpunta ka rito, merong kang panalangin na dala sa Diyos? Kasi alam nyo, taon-taon isi-celebrate na natin to. Pwede po ba tayong magkasundo? Taon-taon magse-celebrate na tayo ng feast. Meron po kayong mga dadalhin at unang-unang yung dadalangin yung panalangin nyo sa Panginoon. Kaya tanungin nyo ulit yung katabi nyo, sabi nyo, may panalangin ka ba? Ihahanda mo mamaya. Come on, sabi nyo sa katabi mo, ihanda mo yan, ihanda mo, come on. Ano pa pagbibigay sa Panginoon? Mamaya magbibigay tayo sa Diyos. Alam nyo, pag pinag-aralan nyo yung feast nila, isang linggo, non-stop. Sabi nyo nga, non-stop. Non-stop na pagbibigay, araw-araw nagpupunta sila sa feast, may mga dala-dala silang handog sa Diyos. Kaya nga si Mama nagagalit sa akin, Mama Nati Ano ba yan, Pastor? Feast? Walang handa. Kaya naiintindihan ko si Mama, kaya may lechon ata. Mamaya magpunta kayo sa Jasmine, may handaan. Okay, magkakainan kayo doon. Amen? Huwag muna kayong uuwi pagtapos ito may handaan kasi ang feast para sa Diyos ito dapat the best. Amen? Tignan nyo yung katabi nyo. Sabi nyo, dapat the best. No, kaya nauunawaan ko, salamat po sa mga puso nyo. Ako naman, kaya hindi po nagpahanda dahil wala tayong oras. May handaan nga, mabilis na ma-empacho kayo, ako pa may kasalanan. Diba? Kaya po, pero salamat po sa mga puso nyo. Mamaya, wag po muna kayong uuwi, may kainan. Balikan po natin, at ang pagpipista po, ibang-iba noon sa ngayon. Kasi ang pagpipista po ng Bible ay pagsasaya, yung totoong masaya. Kaya po alam nyo, sa Feast of the Lord, dapat walang malungkot. Tingnan nyo nga yung katabi nyo kung malungkot. Walang nakasimangot. Alam nyo, sa Manila, nagpipreach kanina si Pastor from JOB, nakalimutan ko yung pangalan ni Pastor. Nakikinig ako sa bahay Ang sabi niya, pwede bang yung problema mo sa pamilya, wag mong dalhin dito? Sabi niya ganun. Pwede bang yung problema mo, wag mong dalhin dito? Kasi alam nyo po, ang piyesta, panahon ng pagsasaya. Tingnan nyo katabi mo, sabi mo, maging masaya ka naman. Sabi mo sa katabi mo, wag mo naman akong simangutan. Come on. No, ang pagpipiesta, masaya. Kung alam nyo yung piyesta nga sa barabarangay nyo, di ba? Kung magpatugtog hanggang alas 3 ng umaga. Di ba sila talaga masaya? Ikaw, maya gising ka na gising. Pero iba po yung piyesta sa Bible. Ang piyesta sa Bible, totoong pagsasaya, yung sa kaloob-looban ng puso mo, nagpupuri ka sa Panginoon at nagpapasalamat kasi alam mong may gagawin ng Diyos. Amen? Palakpakan natin ang Diyos. Come on! Pakita po natin kung bakit ang talagang feast of the Lord ay mahalaga sa Diyos. Ano ba tong mga feast na to? Number 2. Lagay mo sa number 2. Lahat ng mahalagang pangyayari sa buhay ni Jesus or Yeshua, ang Yeshua po, Hebrew name ni Jesus, ay naganap sa panahon ng pista sa Israel. Isa-isahin natin. Tignan, malinaw po ba sa inyo? Ayan po yung mga piyesta na ginaganap po sa Israel. Ang una po ay yung Passover. Sabihin nyo, Passover. Kanina, tinalakay ni Pastor yung Passover. Alam niyo, yung meron pong bahay na nilalagyan po nila ng dugo. Di ba? Nabasa po natin yan sa Bible at naituro ng maraming beses sa simbahan. At napanood ng mga bata sa, anong palabas yung tuwing linggo ng umaga? Superbook! Natutuwa po ako dyan sa gumawa ng Superbook kasi yung mga bata nauunawaan nila yung Bible. Yung Passover, nilalampasan ng spirit of death yung bahay nila kapag may dugo. Alam nyo, pagtapos nun, inutusan sila ng Diyos o pagkatapos nitong event na to, magkakaroon dapat kayo ng feast. Lagi nyo nang isa-celebrate to dahil niligtas ko kayo. Naunawaan nyo po? It so happened na yung Passover
di tuloy-tuloy yun sa Bible, tuloy-tuloy na sineselebrate. Pagdating ni Jesus, yun yung panahon na kinrucify siya. Pinako siya. Kaya meron po tayo salamat sa nag-effort ito. Alam nyo, hindi ko na po ito sinasabi. Initiative ng mga workers. Pwede bang palakpakan natin mga manggagawa? Maraming salamat. Maraming salamat. The best kayo. No? Pangalawa, unleavened bread. Mamaya po, no? Doc, asan po yung unleavened bread natin? Pwedeng pakita po ako. Kunin po natin. Papakita ko po sa inyo yung unleavened bread. Yung unleavened bread, ganito yung kwento po niyan. Bibilisan ko lang yung kwento nito, Sa sobrang dahil kakatapos lang ng Passover, ang Diyos, hinayaan na ang mga Israelites magpunta sa land filled with milk and honey. Ito yung panahon na nagmamadali po silang magpunta sa Israel kasi from Egypt sila, nagmamadali silang magpunta sa Israel. Hindi na sila nakapag-prepare. Ganun ang kwento po niyan. Hindi na sila nakapagluto ng manok, ng adobo, ng samyupsal, ng dinuguan, whatever. Hindi na sila nakapag-prepare. Ang katangi-tangi nilang nagawa dahil sa pagmamadali nila, yung harina na nilagyan ng tubig, walang libadura or yeast. Kaya ang tinapay, hindi siya umuumbok. Okay? Ayun yung daladala nila sa sobrang pagmamadali nila. Ngayon, yun yung pagkain nila nung sa mga sumunod na araw. Sabi ng Diyos sa kanila, sige, simula ngayon, dahil ganyan ang sitwasyon nyo, gagawin nyo na yung piyesta. Kaya po naging unleavened bread. Ito po, dala ni Pastor. Pero parang ang original nito, Pastor, alam nyo yung pita bread. Sino sa inyo nakakain po ng shawarma? Yung shawarma, malapit na malapit po yun sa unleavened bread. Ganun yung kinain ng mga Israelites. Kaya nagkaroon ng piyesta ng unleavened bread sa Bible. Dahil dun sa sitwasyon na yon. And it so happened, nung New Testament, panahon ni Jesus, kaya po ang peace, umiikot yan sa buhay, sa Jesus, kay Jesus. Mahalaga ang peace kay Jesus. Okay? Yung unleavened bread, yun naman yung panahon na si Jesus was buried. Nakita nyo yung pagtutugma-tugma? Jesus was buried. Ano pa? First fruit. Sa panahon ng Bible, meron pong tinatawag na first fruit. Lahat ng pinakaunang ani, kung mag-aani ka ng mangga, kung mag-aani ka ng lansones, ang pinakaunang ani niyan, bawal nyo kainin. Bawal nyo ibenta, bawal nyo ibigay, dapat yan iaalay nyo sa Panginoon. Yun po yung first fruit. It so happened na ang first fruit, nangyari siya nang si Jesus ay nag-resurrect. Nakita nyo po? Na-appreciate nyo po ba? Na-appreciate nyo po yung Bible? Tignan nyo nga katabi nyo, sabihin, gising, baka makumatos ka. Come on. Tanungin nyo yung katabi nyo, gising ka ba? Next! Year of the Pentecost. Sabi sa inyo, bulol ako eh. Tawarin nyo na po, yun talaga yung kahinaan ko, bulol talaga ako. Yung Pentecost, eto naman po na yung si Jesus nag-descend siya. Nag-descend. Makyat na siya. Ang hinihintay na lang natin etong tatlo. Feast of the Trumpets. Yung trumpets daw, sabi yun daw po yung calls bride up. Or, ito daw po yung Jesus will return. Si Jesus po ay babalik. Kasi si Jesus, sabi sa Bible, babalik siya. Tignan nyo nga katabi nyo, handa ka ba sa pagbabalik ni Jesus? Kaya alam nyo, isa pong aral ng ating piyesta, bukod po sa pagiging masaya, ay pag-aayos ng ating relasyon sa Panginoong Jesus. Tignan mo yung sarili mo. Huwag mo nang tignan yung iba. Alam nyo, wala po tayong i-condemn dito, pero isang aral na gusto po nating aralin ngayon, maayos ba ako sa Diyos? Kasi baka ngayon siya dumating. Baka may mag-edit nito, sabihin, false prophet ako. Kasi sinabi ko darating si Jesus. Kasi walang sinabing panahon eh. Walang sinabing araw, walang sinabing date, walang sinabing time. Ang sinabi lang, si Jesus babalik talaga siya. Ngayon, pagbalik niya, kasama ka ba? Tingnan mo nga katabi mo, pilitin mo makasama, ayusin mo relasyon mo sa Panginoon. Amen? Palakpakan natin ang Diyos. Next na piece, Day of Atonement. At sabi ni Jesus, ito daw, Day of Atonement, Jesus will judge. Ito na daw po yung panghuhusga. And last, Feast of Tabernacles, ito yung ginagawa natin.
Ito po yung 1,000-year reign. Ito po yung Jesus will dwell with us. Kasama na natin ang Panginoong Jesus. Alam nyo ngayon, physically, hindi natin kasama si Jesus. Pero alam natin na ang Espiritu ng Diyos, sinasamahan tayo ngayon. Amen? Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo, sa loob ng puso mo, nandyan si Jesus. Yung with conviction naman. Come on, church, sa kabila. Sabi mo, sasamahan ka ni Jesus. Amen. Palakpakan natin ng Diyos. Come on! Peace of the Lord is a reminder that God must be honored by His children. We should honor God. Amen? We should honor God through prayer. Kanina nanalangin tayo, tinawag natin si Ralph. Di ba, pinanalangin natin ng Israel. Lagi po natin ipapanalangin ng Israel. Utos yan sa Bible. Sabi, kung sino daw ang magpala at manalangin sa Israel, pagpapalain ng Panginoon. Pangalawa, we pray for our nation, Kuya Butch. Mamaya mananalangin tayo. Papanalangin natin isa't isa. No? Kasi ang peace ay oras at araw, panahon ng panalangin. Dahil mahalaga ang panalangin. Amen? Next, sabi dito, Matthew 5:17, huwag niyong akalaing naparito ako upang walang bahala o ipagwalang bisa ang kautusan at ang mga propeta. Naparito ako upang ipawalang bisa ang mga iyon, kundi upang tuparin. Kasi sabi nila wala na daw peace. Alam niyo may mga churches, ayaw nito, nakokornihan dito. Hindi sila nagpi-peace. Kaya natutuwa po kami nung si Pastor Marlon, nagsimula tayo ng peace at I tell you, sobrang daing pagpapalang dumating sa church. Sobrang daing dumating na pagpapala sa bawat dumadalangin, nagpi-peace. Sobrang daing, hindi ko maisa-isa. Nakalimutan ko na yung iba. Pero andyan buhay si Tatay Boyet. Ba't lagi kong sinasabi yung buhay, no? Pero buhay naman talaga because of the grace of God. Amen? No, kasama natin si Tatay Boyet, nakita namin ang napakaraing pagpapala ng Diyos. At papasok tayo sa pangatlo, ang feast, ito po ay pagpapala ni Yahweh sa lahat ng bansa. Amen? Kanina rin, tinuro ni Pastor. Sino ba si Pastor Russell kanina sa second service? Pastor Glenn. Pinuro niya, no? Sabi niya, dapat daw talaga nag-amen tayo kasi nag-a-agree ka eh. Your spirit agree. Amen? Amen? Pwede ba ngayong palakpakan natin ng malakas ang Panginoon? Ka-jacket pala ako. Ano po ba ito? Pansinin po natin. Ang pista po ay galing sa Hebrew word Moed. Sabi nyo nga po, Moed. Come on, Moed. Ano po ito? It is the appointed time. Chosen time. It is selected. Sa tuwing may appointed time sa Bible, ang kalangitan po ay bukas. Sabi nyo nga po, bukas ang langit. Siguro yung iba sa inyo ngayon nyo palang ito maririnig. Dati pinagtatawanan po namin to mga bata kaming mga youth. Si Pastor Marlon, pag nangangaral siya, sabi niya sa amin, no? Sabi niya sa church, tayo naalala nyo, Tatay Boyet, mga kapatid, manalangin kayo kasi bukas ang langit. Titingin kami, oy, bukas ang langit. Nagtatawanan kami, pero alam nyo, upon reading the Word of God, upon researching about it, totoo na kapag ang piyesta, bukas ang langit. Tingnan nyo yung katabi nyo, sabi nyo, bukas ang langit ngayon. Paano ba pag bukas ang langit? Di ba? Last time, we talked about breakthrough. Sabi nyo nga po, breakthrough. Ano yung ibig sabihin ng breakthrough? Kuya Butch, ano yung sinabi nyong breakthrough? Pambihirang tagumpay. Kapag meron pong piyesta, nagkakaroon po ng pambihirang tagumpay. Sino sa inyo gusto nyo magkaroon ng pambihirang tagumpay? Sino sa inyo ready kayong tanggapin yung pambihirang tagumpay? Sino sa inyo naniniwala ibibigay sa inyo ng Diyos yung pambihirang tagumpay? Ang hina! Sabi niyo, Amen! Sa oras na to, bukas ang langit. Amen! At dahil bukas ang langit, meron pong open heaven of promotion. Sabi niyo, promotion! Sino rito gusto niyo ng promotion? Receive it! Tanggapin nyo yan. No? Matagal na panahon,
eto yung posisyon mo. Alam nyo ba na ngayon, daig kayo ng batang nag-amen. Sino yon? Asan yon? Palakpakan nga natin yung... Imagine, tingnan nyo, kahit bata kinakausap ng Diyos. Kahit bata umaagree sa Diyos. Amen. Tapos kayong mga... Bukas ang langit, may promotion. No? Kung feeling mo nandito ka, kasi marami sa atin dito, ceiling. Sabihin nyo nga, ceiling. Ano yung ceiling? Parang feeling mo na rich mo na. Feeling mo hanggang dun ka na lang. Kapatid, I tell you, hindi pa tapos ang Diyos sa'yo. Dinala ka ng Diyos para sabihin sa'yo, hindi pa siya tapos sa buhay mo. Amen! Sa mga meron dito, nagpe-pray ka maging manager, kalooban ng Diyos maging manager ka in Jesus' name. Tanggapin mo yon sa pangalan ni Jesus. Meron dito, ang tagal na panahon, eto lang yung sahod mo. After this, maniwala ka, i-upgrade ka ng Panginoon. Receive it by faith in Jesus' name. Promotion. Meron dito dagi, top 2 ka lang, maniwala ka ngayon. Top 2 ka pa din. Kasi yung top 1, katabi mo, nananalangin din siya. Palakasan kayo ng panalangin. Amen? No? This is the open heaven of promotion. Tandaan nyo yan. Amen! No, Journey Church Makati, naniniwala tayo, promotion comes from the Lord. Hallelujah! Palakpakan natin ng Diyos. Come on! May promotion si Lord sa'yo. Huwag kang uuwi. Pwede po ba magkaisa tayo, lalo sa mga first-timers? Baka ano ba ito sinisigaw nito? Kung ako sa'yo, maniniwala ako. Maniniwala ako, not to me but to God, to the Word of God. Amen. Messenger lang ako. Open heaven of promotion. Mamaya, isigaw mo yan, buksan mo yung puso mo sa Panginoon. Number 2, open heaven of provision. Sabi nyo nga po, provision. Alam nyo, sa mahabang panahon, talagang mula panahon ng Bible, yan na yung number 1 prayer nila. Lord, provide. Provide, provide. Kapag feast, meron pong open heaven of provision. Meron pong breakthrough na gustong ibigay ang Diyos. Are you ready? Tingnan nyo nga katabi nyo. Sabihin nyo, tanongin nyo siya. I want you to be sincere with the question. Tanongin nyo yung katabi nyo. Come on, look at the person next seated to you. Tanongin nyo siya, are you ready for breakthrough? Are you ready for provision? No? Alam nyo, meron po akong kaibigan dati. Ano siya? Ang tagal niya nagpe-pray magkaroon ng anak. Tita Nancy, in Jesus' name. Nagpe-pray siya. Nagpe-pray siya, kaibigan ko ngayon, nasa Amerika na eh. Attend siya ng church. Sabi ni Pastor Marlon, bukas ang langit, manalangin ka. Alam mo, lumuhod siya. Katabi ko kasi siya, lumuhod siya. Sabi niya, Lord, gusto ko nang mabuntis. Pero may asawa naman siya. Okay. Lord, gusto ko na mabuntis. Gusto ko na magkaroon ng anak. In Jesus' name. Umiyak siya ng umiyak siya na. Alam niyo ba, 1 week after nung feast na yon, nabuntis siya. Hallelujah! Woo! Sino rito, you are praying for a child? Praise God. Panalangin ko, magkaroon po kayo ng anak sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name. No? Bigay sa inyo ng Diyos yan. Walang imposible sa Diyos. Amen? Amen? Open heaven of provision. Mama Nati, kala ko po kayo. Marami na kayong anak, oh. Ilang kami rito, oh. Open heaven. Pangatlo po, open heaven of protection. You know, we never know what will happen. Next. Hindi natin alam, no? So we need protection from the Lord. And during peace, it's the open heaven of protection. Naniniwala kayo, the Lord will protect you? Amen? Alam niyo, lagi ko po itong tinuturo, lalo sa mga youth. Always be humble before the Lord. Youth, tingin kayo sa akin, young people, huwag kayong magmamalaki sa Diyos. Huwag niyong babaliwalain ang salita ng Diyos. Because the Word of God is power. Tandaan niyo yan. Power. Maraming panahon, nagigising ako, madaling araw, alam ko si pastor, ganun din. Lord, bakit niyo ako ginigising? Anak, manalangin ka. Still small voice, speaking in my ear, in my heart. Anak, pray. Mananalangin ako, Lord, what to pray? Basta mag-pray ka lang, mag-thanks ka lang. Magugulat ka, meron palang Ako naranasan ko yun eh. 3:00 ng madaling araw, alam ng mama ko, tsaka kapatid ko, tsaka sa bahay namin, 3:00 ng madaling araw, nagising ako.
Nagising ako, tapos kabang-kaba ako. Sabi ko, anong meron, Lord? Anong meron? Kabang-kaba talaga ako. May maliit na boses na nagsabi sa akin, puntahan mo yung nanay mo. Puntahan mo yung kapatid mo. 3:00 ng madaling araw, lumabas ako sa bahay namin, punta ako sa kapatid ko. Nag-pray ako. In Jesus' name, Lord, tinataas ko po yung kapatid ko. Hindi ko alam nangyayari, pero nanalangin kami ni Mama. Alam nyo, after noon, 2 nangyari sa kanya. Muntik na siyang magka-dengue. Tapos, hindi na siya nag-aral. Bata pa siya noon. May battle, may ginagawa ang diablo, pero unahan nyo sa panalangin. Lalo sa mga tatay, nanay, bago pa dumating ang plano ng kaaway sa pamilya nyo, unahan nyo na sa panalangin, magtagumpay na kayo sa panalangin para hindi siya makapasok sa inyo. Amen! No? Walang ibang mananalangin sa atin kundi tayo-tayo lang. Tandaan niyo, wag niyong iasa sa iba. Wag niyong iasa sa prayer intercessor. Salamat, merong prayer intercessor. Pero pinakamahalaga pa rin na pinapanalangin natin ang kanya-kanya nating pamilya. Amen? Peace is an open heaven of protection. May the Lord protect all of us in Jesus' name. Amen. Talagang mahirap sa inyo mag-amen, no? Zacarias 14 verse 17. Alinmang bansang hindi sumasamba kay Yahweh na makapangyarihan sa lahat, ang hari ay hindi makakaranas ng ulan. Nakita niyo po ang sabi sa Bible, kapag hindi ka marunong sumamba sa Diyos, hindi ka makakaranas ng ulan. Ang ulan po, it signifies the blessing. Kaya magugulat ka, maraming panahon ng Hudyo, mayayaman sila. Alam niyo sino mga nakatira ngayon sa Forbes? Mga Hudyo. Sino nakatira sa mga Beverly Hills? Yes, may mga Amerikano, pero napakaraing Hudyo dyan, di nyo ba alam? Simula nung panahon ng Bible hanggang panahon ngayon, ang Hudyo pinagpapala sila ng Diyos. Kasi sila ang unang nagtanim sa Panginoon. Amen? Sabi mo sa katabi mo, kaya ka pala mukhang Hudyo. Zacarias 8 verse 12, kayo lang po ang bumasa ng malakas, go. Magbubunga na ang inyong ubasan, papatak na ang ulan sa takdang panahon, ibibigay ko ang lahat ng ito sa mga naiwan sa loob. Alam nyo, sa pista meron talagang answered prayers. Tingnan nyo nga yung katabi nyo, sabi mo, willing ka bang tanggapin yung panalangin mo? Alam niyo, excited na po ako. Galatians 3 verse 14, ginawa ito ni Kristo upang ang pagpapalang ipinangako ng Diyos kay Abraham ay makamtan din ng mga hentil sa pamamagitan ni Kristo Jesus at sa pamamagitan ng pananalig ay matanggap natin ang espiritong ipinapangako ng Diyos.